magrarally sa EDSA, magti-32 million pa kayo. Oh. Sagutin ninyo ngayon. 51 billion na project ni Pulong Duterte noong 2018 para sa baha sa Davao. Oh. Saan napunta? Di ba? Saan napunta? Oh, ang 51. Oh, ito. Saan dinala ni Congressman Paulo Duterte ang 51 billion na pondo ng Davao City? Ah. Saan dinala? Ito. Hanapin niyo ito sa Katalunan Grande. At sa Samal Island na kung saan nakakyaw siya ng mga resorts. Not 1, not 2, but 3 resorts. Ngayon nagaw, Yung 51 billion, ginawa mo itong low-cost housing units. Ah. Makakapagpagawa ka ng 102,000 na housing units. Kaya ganun Bibi, dito, nagyug-yug-yug. nilagay? Saan mo nilagay? Ba? Kita nyo? Saan ba nilagay? Sa social media lang mabunganga na, tang inang yan. Sinugod ko na nga si congressman, ayoko nang sabihin. Si congressman nga, harap-harapan ko, pinagmumura ko eh. Oh, kayo pa kaya? Ako nagsabi sa inyo, kung hindi totoo yung sinasabi ko, kasuhan nila ako. Oh, challenge mga DDS. Kung hindi totoo yung nilabas ko sa live ko ngayon, kasuhan nyo ako. Harapin ko yan. Pero pagsasampalin ko muna kayo. Para quits. Oh, makasuhan man ako, at least nakasampal ako. Di ba? Mahirap naman na huharap ako sa kaso, tas wala man lang danyos. Siyempre, danyusan ko muna kayo. Huwag ka na magtanong PH Anime. Alam nyo sa totoo lang mga DDS, ilabas nyo totoo yung mukha dyan, pati totoo yung pangalan kung talagang matatapang kayo. Tangina nyo, ako nga nag-live dito, harap-harapan, no? Mukha ko to, oh. Ayan, oh. Kaharap ang 100,000 plus subscribers, oh. Ayan. Di ba? O, mga source ng DDS kasi, si Maharlika na isang pukpok sa Amerika na pinatay ang asawa para magkaroon ng ari-arian. Di ba? O, baka nakalimutan nyo, si Maharlika kinantot-kantot ng congressman ng Pasig yan. Ayoko ng pangalanan ko sino yung congressman kasi mamura ko na naman. Di ba? Channel ko to, wag ka nang pumunta sa lugar ko, buha ka ng ina mo, mapahiran pa ako ng mga virus ninyo. Mahawaan pa ako. Diba? Ah. Sabi ni Andre, yung piklat sa liig ni Sara ay palipat-lipat. Minsan nasa gitna, nasa kanan at ngayon ay nasa kaliwa. Ebidensya yung mga picture sa past interview niya. Alam nyo, kahit pa 10 piklat yan nasa liig ni Sara, wala akong pakialam. Kasi kahit sugatan niya na 1,000 piklat yung katawan niya, hindi niya pa rin masabi kung saan niya dinala yung 612 million. Yeah? O, hayaan mo siya. Alam mo sa totoo lang, kapag baliw, ganyan talaga. Oo. Jocelyn Tamayo ng Jordan, mega love shout out. Ayun, matawa kung yung bilat niya mapunta na sa noo niya. Actually, White Tigas, hindi ko lang alam. Malapit na. Di ba? Oo, Lenny. Tayo, 2028. Pero pagkakaalam mo, Oo. magana yung prominence sa line. Oo. ASTB Oiken, kamusta daw? Okay lang naman. Ito, cute pa rin. Gold reserve, 129 billion. Nasaan na? Poke ng ina. 129 billion. Nung nakaraan, 25 tons lang yan ah. Ngayon, 129 billion na agad ang Nadadagdag mo. total nyo ah. Galing nyo ah. Diba? Sabi ni FLM, kumusta na daw? Ito, tao pa rin. Si FLM, kabayo na paningin ko dun eh. Ah.
Salamat po, Ma'am Charlene. Kiss mark ni Bato yun sa player niya at ni Sulaika. Grabe naman magkikiss mark ng player niya, si Sulaika at si Bato. Sa liig talaga, palipat-lipat pa. Alam nyo, sa totoo lang, wag nyo nang pag-aksayahan ng panahon yung piklat sa liig ni Sara. Bakit? Yan si Sara, puro drama lang yan. Biruin mo, sabi ni Sara, oh. Ganyan ang plano nila sa akin. Sabi niya, ang plano nila sa akin, ipapasara ang ari-arian ko, ipapraise. Property, pera, pati ang paglipad ko sa ibang bansa. Ganyan ang ginawa nila kay Arnie Tevez. Ngayon, ang tanong, sino ba ang nagpasara, nagpatigil ng paglipad ni Arnie Tevez at nagpapraise ng ari-arian? Di ba administrasyon ni Digong? Di ba? So bakit alam na ni Sara ang mangyayari sa kanya? Kung sakali daw na siya makasuhan, alam daw ni Sara kung anong mangyayari. Ipapraise daw ang pera niya, ari-arian niya, at bawal siyang lumipad sa ibang bansa. Alam na alam niya, di ba? Alam na alam niya. Tapos may papasok daw na clearing team, tapos ang search team. Gawain kasi ng tatay niya. Di ba? Alam mo, sa totoo lang, Christopher Agapay, channel mo to pero tambak ng bad comments. Talagang matatambak ng bad comments tong channel ko. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, mga tanga-tanga kayo. Diba? Kung bobo kayo, huwag kayong mag-comment dito. Kung matalino kayo, hindi kayo magko-comment dito ng masama eh. Di ba? Kaya kayo nakapag-comment ng masama sa live kong to kasi hindi kayo nakakaintindi at hindi nyo tanggapin na mali kayo. Bakit? Sigaw kayo ng sigaw na DDS kayo. Pero pag tinanong ko kayo, bigyan nyo ko ng rason kung bakit nag-DDS kayo. Hindi nyo masagot. Di ba? Sigaw kayo ng sigaw, DDS ako. DDS ako. Tapos pag tinanong mo, anong background ni Digong na alam mo? Hindi nila alam. Bakit? Kasi bobo nga sila. DDS kayo ng DDS, tapos pag tinanong kayo anong nagawa ni Digong nung fiscal siya, isang kaso lang pasabi ko sa inyo, hindi nyo masagot. Biruin nyo ha, 32 million na DDS. Sabi ni Sara, 32 million DDS. Supporter. Tinanong ko, anong kaso ni Digong na hinawakan nung siya ay fiscal? Ni isa walang nakasagot. Di ba? DDS ako. DDS ako. Saan napunta ang build project ni Digong nung 6 years na nanungkulan siya bilang presidente ng Pilipinas? Hindi nyo rin masagot. Bakit? Kasi DDS ako. DDS ako. Di ba? Yan ang DDS. Di ba? Yan ang mahirap sa inyo eh. You are idolizing the demonyo, but you don't know what the demonyo did before. English yun you are idolizing the demons, but you don't know what the demons did before. English yan. Poke ng ina mo Sara. Mas magaling pa ako mag-English eh. Tang ina mo Sara Duterte. Diba? You idolizing Duterte demons, but you don't know what did Duterte before. What Duterte did before pala. Baliktad! Putang ina mo, Sara. Diba? Ano ba yung DDS? Die hard Duterte supot. Yan ang totoo. Diba? Alam mo, PH Anime, wag ka na magtanong kung nasaan ang ano. Tignan mo, narinig mo yung tugtog? Narinig yung tugtog? Si Sara Duterte. Ayun, totoo lang, mga kababayan. Sabi ni GP Bergonio, Davao Death Squad. At ito pa mga kababayan, nakakaawa po. Si Duterte, nanghihingi na ng awa. Nanghihingi na ng awa. Nanghihingi ng awa si Duterte. Sa ano? Mga
tao sa Davao. Bakit? Ganito kasi nangyari mga kababayan. Sabi ni Duterte sa Christmas party ng mga barangay chairman sa Davao, sabi niya, ganito, ayusin ko. Tumakbo ako, mayor sa Davao. Ang aking vice mayor, si Baste. God forbidden, simba ko palayo. Pag ako magkasakit, mamatay, mayor nyo, Duterte pa rin. Bakit ninyo palitan ang mga Duterte sa Davao ni minsan hindi kami nagnakaw, hindi kami nangurakot, bakit nyo kami papalitan? Tapos sabi pa niya, nagserbisyo lang naman kami sa Davao ng ayos, hindi nagnakaw, hindi nangurakot. Kaya tatakbo akong mayor, umayos kayo. Umpisa pa lang, tatakbo siyang mayor, umayos kayo, nagbanta na, nanakot na. Tapos sabi niya, Vice Mayor ko si Baste, kung sakali, simba ko palayo, mamatay ako, Duterte pa rin ang mayor nyo. Di ba? Gahaman sa pwesto. Bakit? Ito